Maulan pala. Ay, naku po. Kailangan natin mag-ingat-ingat dahil yung flu is, dahil yung flu ay andyan na naman. Si Pars natin kanina umaga nag-message, nilalagnat daw siya. Oh my God, sana hindi ako mahawa at hindi mahawa si Mitso. Ganyan talaga yan, basta tinglamig na, hindi talaga yan may iwasan. Yung flu, parang kulang na lang every month ka magkaka-flu. Wag naman sana, uy, yung iniiwasan ko kasi ang hirap magkasakit. Absent na naman tayo at ang hirap umabsent dito sa workplace namin. Ay naku, sobrang busy ko ngayon sa aking work. Late na ako. Ay, music. So, madaliin ko na pick up yung ating Mixo. Ay, salamat hindi nilabas ang mga bata. Kasi nga umuulan. Dahil kanina umaga, hindi namin mahanap yung outdoor pants ni Mixo ba. Yun. So, na-late ako kanina kasi nung chinek ko kung andito ba yung outer pants niya dahil lagi kong dinadala yung isa para meron siyang extra. Pag check ko kanina, jacket lang ang meron dito. So minsan kasi kahit maulan, pinapalabas yun sila. Kaya it's bother me whole day sa work na baka lumabas sila, pinalaro dito, tapos yung ating Mixo ay walang pants, edi basa. Paggalito na naman ako ni Mixo nito. Bakit ang tagal mo na naman, mama? Kanina pa kita hinahantay. Ayan na. Ito. May pangalan kasi yun sa kanya eh. Ay hindi sa kanya. Ayan. Kasi sabi ng caretaker, ito daw ay mga walang nagmamay-ari. Ito lang oh. Hinanay ko kasi yung isa niyang pants. Yan o, Mikael. Ito lang yung nakita ko. Ang naalala ko, meron talaga akong dinala ditong isa pa. Ito yun. Tingnan ko. Ayan. Ha? So, meron daw ano dyan, infected na sakit sa grupo nila ba. Hindi nila alam kung anong klaseng virus. Basta hindi nila alam kung anong klaseng virus yun, pero sinabi niya sa akin, ako na daw ang mag-search anong klaseng sakit yun dahil pati sila ay nahihirapan din i-explain sa mga parents kung anong klaseng sakit yun. Si-search ko mamaya. Dating natin sa bahay. Sinulat niya eh. Pwede ko daw basahin sa Google para malaman namin kung anong klaseng sakit yun. Para siyang, alam niyo yung pag sumakit yung tiyan mo and then meron yung sakit ng, meron yung klaseng sakit ng tiyan na nakakahawa talaga siya. Okay, Mixo. Hindi daw sila lumabas ngayong araw na tubuti naman. Nakakatamad yung panahon natin. Ang sarap na lang humiga doon. Pero di pwede. Inaantok ako habang umuupo doon sa sofa. At usual, si Mixo natin ay hyper na hyper. Siya lang yung hindi pagod doon sa amin. Si Pars nga ay medyo masama yung pagkaramdam. Tapos si Mixo doon, talon ng talon sa sofa. So, naisipan ko bago ako mag-gym ay pupunta ako dun sa ating Tokmani Bean. Baka may jackpot na namang nakaabang dun kay Mr. Bean. Uy! Diyos ko po, ang lamig. Check ko nga kung meron akong gloves dito. Ayan, may gloves pa naman. Ah, ang lamig-lamig. Hindi ako naglagay ng hoodie. Jacket lang talaga na panlabas yung aking sinuot. Ako'y nilalamig. Nakakainis tong aking wiper ba.
Ganyan siya kaingay, oh. Ano kaya ang problema nito? I-check ko nga habang nagdo-drive ako. Dito, it's bothered me talaga. Yung aking wiper, ano man ang problema mo? Ang pangit niya. As in, nagaano siya. Nag-iingay. Akala ko sira or ano. Why oh why? Okay naman siya. So, maingay lang talaga to ay. Ang pangit niya pakinggan kasi nakaka-bothered siya pag nag-drive ako. Yung isa kaya. Ano naman ang problema nito? Wala naman silang mga problema. Pero bakit nag-iingay? Yan o. Okay naman siya. Videohan ko nga. Isin ko kay Pars. Bakit ganito? Masyado kang maingay. Maya na ako silip dong kay Mr. Ben ha, kasi si Tia nakatingin dito. May Tia na nag-ano ba, nagtapon ng basura dyan, mga gamit. Tapos ang tagal niya kung tinitigan. So tamang tama, tinignan ko din, chinek ko muna yung aking wiper. So ayun, wala na si Tia. Check natin. Wala din naman tayong makukuha. Uy, may orange. Wait. Kunin ko yung bag natin at plastic bag. Tamang tama, mga ganitong oras ay tinatapon na ng mga orange or mandarin. Ayan, saglit lang. Diyan muna kayo. Tayo ay mag-gloves muna. O diba? Di paawat sa ulan. Magda-dumpster pa din kahit maulan. Sayang din eh. Ngayon na may free ako, kahit medyo pagod-pagod si Maring Queenie, kailangan kumayod. Maya na kasi may mga bata. Kita na naman tayo ng mga bata at gayahin tayo. Wala na sila. Maulan. Check. Saglit lang. Tingin mo na sa kapaligiran, wag masyadong pakampante. Check natin ulit yung ating wiper kung okay ba. May kasi. Hindi na naman yun si Tia. Pasok muna tayo kasi si Tia, naglalakad na naman si Tia. Sa mga nagsasabi dyan na bakit pag ako nag-dumpster ay hindi ko pinapakita yung loob ni Mr. Ben, dahil yung dumpster ko po ay ninja lang si Maring Queenie nyo. Di pwedeng magtagal dyan sa harap ni Mr. Ben magchismis, dahil alam nyo na pag magchismis tayo dyan sa harap ni Mr. Ben, edi matiway. Kasi napansin ko madaming subscriber na bago at hindi pa masyadong naintindihan yung style ng aking dumpster. Ganito po yung aking dumpster dito sa Kotka. Hindi po gaya doon kay Ate Julie sa main bin yan na pwede kang magkalkal. Dito hindi tayo pwede mag-chismis. Pwede ka naman magkalkal pero hindi tayo pwede ingay-ingay, hayahay buhay dyan sa harap ni Mr. Bean. Kasi may tao pa doon. Antayin ko muna. Nagsidatingan man yung mga customer ng Kumarket. Paano muna tayo pa hipi-hipi muna. Okay. Dahil may orange si Mr. Bean. Kunin natin. Sayang.
nakakuha naman si Maring Queenie. 2 pack ng mandarin or yung orange. Lakas-lakas na talaga yung ulan. Ayan. May mix pala yan siya na kape. Uy, yung tinimplahan na kape ba? Yung orange na puno ng kape. Alam ko na kung bakit yung wiper ko kanina sobrang ingay. Hindi siya naayos paglagay. Nakaupo ako habang tinitignan ko. Ngayon okay na. Ganyan na yung kanyang tunog, hindi na gaya kanina. Ayan, success tayo dito. Doon na naman tayo sa ating Tokmanibin. Tokmanibin tayo. Ayan. Sana may makuha ngayon dito. Sulit yung ating biyahe ba. Open ko muna yung aking bag para ready get sa Maring Queenie kung may laman. Check natin kung may tao. Wala namang tao. Hindi. Diretso tayo. Ano kaya ang laman nito? Yun pa din naman. Walay. Laman. Saan muna kayo? Malaking karton. Akala ko may laman. Mabigat siya na karton, Mars. Kasi ang laki. Wala, ano lang ito nakuha ko. Uy, may nakuha naman akong parang chocolate bar. Tingnan natin. Pag snack. Chocolate crunch sea soap. Hindi pa rin nabukya sa Maring Queenie. May pang snack si Maring Queenie. Uy, maulan. Ito oh. Ayan. Uy, protein. Protein bar pala to. Yung binibili ko. Tama ba? Isa lang yata. Calorie control. Ayan oh. Kala ko merong laman yung sa ilalim talaga. Wala pala. Ito ang protein bar. 45 gram. Not bad. Mahal kaya ito. Tag ano kayang isa nito? Tag 2. 250. Ayan yung harbat ko. 3. Ganito. Mabait naman talaga si Tokmanibin eh. Makukuha lang talaga dyan kay Tokmanibin ay mga dried goods. Nag-iingay na naman yung wiper ko. Ayan. Ito, iwan ko lang siya dito kasi minsan pag gutom ako ba, kita nyo ba ako? Mainit man. Nagpa-snack lang si Tokmanibin. Iiwan ko lang to dito para pag anytime na may snacks na gutom ako, meron ako snacks. Chocolate crunch so all you need in a meal, no more less. Nutrilite
High in protein. Ooh, protein bar talaga siya. Not bad. Tikman nga natin yung isa, be. Kasi papunta man si Mars ng gym, edi. Let's try. Natin. Punas muna tayo ng kamay. Tikman natin to. Yung isang bin doon, yung unang bin, puro tanim ang laman, oy, at hindi ko rin masyado mabuksan yun dahil may nakaharang. Masarap kaya ito siya ng protein. Masarap. Not bad. Kainin ko na siya. Diretso na ako sa gym. Nagpaalam na ako kay Pars na galing dito. Diretso na ako doon sa gym dahil ano oras na, mag alas 7 na ng gabi. Ay. Nabusog ako doon sa kinain ko. Kinain ko siya habang nagda-drive papunta dito sa gym. Where's my phone? Phone and wallet. Dito, okay. So, magpapawis muna si Maring Queen ninyo. Hindi man ako pinagpawisan sa kaba doon kay Mr. Bean. Dito ako sa gym magpapawis. Pars is very happy, ha? Very happy? Chapo. Mandarin, orange. Akala ni Pars, itong itim ay lupa. Ayan o, hindi po yan siya lupa, kundi yung coffee. Dahil dun sa loob ng market, nag-ano sila, nagbibenta din ng coffee ba? Nakita ko yun dati nung pumasok ako doon. Kailangan pala pilian, mga lata pala ang iba. Don't worry. We will try to fix it, Chari. Grabe yung ulan dun sa labas. Non-stop. Rakas! What is the weather tomorrow? Still raining? Kasi today is whole day raining. Kanina tumawag sa Tijuli, umulan din doon sa Banta. Wala, ito na talaga yung ating panahon nowadays. Madilim, malamig. Pero in fairness ha, kahit maulan, hindi siya yung as in na malamig. Pero pag sunny, dyan ka talaga mawiwindang dahil instead na mainit, hindi siya warm, kundi malamig. A rainy day? Rainy day pala tomorrow. Ating camera na ano? Ha? A little bit rain. A little bit rainy. Yeah. From 11 to 1, it's raining. Then it's just cloudy. And then after? Yeah, just cloudy. Okay. But 11 to 1, it's raining. Ano lang brand to? Remember to put Mitsubishi. Yeah. Ano klaseng brand to ng orange? Kasi ang masarap talaga ng orange ay Clemente, matamis ba? Oh. Ayan, may ano na tayo. Meron pang apple dun. Yung nakuha ko dun kaya ni ba? Napunta kami last time. Hindi pa naluto. Gawa tayo ng pie. Pag meron ng time. But not now. Ayan. Malata man. Dami din palang nakuha si Maring Queenie kahit umuulan. Hala, sulong ka din doon kay Mr. Bean. Oh. Naka-grocery tayo ng orange. Kung binili ko yung orange na yan,
€3.50 ang isang pack niyan. Ilig pa naman si Mixo. Kailangan natin yan dahil vitamin C. Ano naman ito dito? Ito ang dami. Dumi-dumi sa gilid. So, saan mo aking pamunas? Na ano ko sa kusina, madumi. Gusto ko maglinis. Linisan ko yung kusina ko. Makalat. Hindi siya maaliwalas sa aking mata. Ito na nga pag naka-workout si Maring Queen ni ay nako. Kung ano-ano na naman ang maisip dito sa bahay maglinis. Finally bukas may last day sa work and then day off ko. Pero may customer tayo. Hi, Mama! Hi, Mixo! Hi, Mixo! Ay, shoes. Kailangan lakhan yung ating bag. Yung kape. Kunin ko yung kape na nabuhos dito. Ayan. Ang ilalim nito ay puro kape. Daming ano, yung ganyan siya ba oh? Bago kung kape ba yan? Pero kape naman talaga yan siya. Ano ba tawag niyan, oy? Yung pinagtimplahan ng kape ba? Barako. Or ayan. Saan ko nagtulinisan? Ang galing ko siya ba? Ang hirap talaga basta wala kang malaking lababo. Yeah. Pag one day may bahay tayo, gusto ko malaking lababo. Para pag merong linisan, hugasan ng mga kaldero na malaki, hindi ka mahihirapan. Diyan sa lababo namin, minsan nahirapan talaga ako maghugas dyan pag mga malalaking kaldero or yung pan ko or yung wok. Nahirapan ako minsan dyan maghugas dahil malaki yung pan. Hindi kasya dito sa lababo. Yung naglilinis ako dito sa kusina, tapos si Pars, hindi rin siya mapakali dahil yung asawa niya naglinis na naman. Tinulungan niya ako. Kanina yung lamesa, sobrang kalat. Nung makita niyang nagkukuskus na naman si Marie Queenie dito sa kusina, ayun, tinulungan niya ako. Tinry ko lang kuskusin yung dito ba oh, yung nag-yellow na. Natanggal naman siya, yung dito oh, yan. Ano kung nakita nyo. Ang hirap niya tanggalin, yung yellow. Ano kasi yan siya, yung rasba, ano ba yan? Rasba sa English, oy. Fats ba? Fats pag nagluluto tayo. Ang hirap niyang kuskusin. Kinuskus ko na talaga yan, ginamit ko to. Yung sponge ko, tapos ito, ang ganda nito. May ganyan kaya, ganito kaya dyan sa Pinas or US. Ganito, gustong gusto ko siya. Kasi natanggal naman yung iba. Kaya lang, hindi lang talaga siya lahat. Natanggal, ayan oh. Kanina yellow pa yan siya. Kinuskus ko ng kinuskus. Masakit na yung aking kamay. Hindi talaga na tanggal yung iba. Next time na naman, pag mahaba ang oras ko, lilinisan ko talaga to. Yung sobrang kuskus talaga ba. Nafagod na si Maring Queenie ka. Kiss. Hindi talaga siya. At naisipan ko, mag-iipon ako pambili ng steam machine. Naalala niyo po yung doon sa work namin na pinakita ko. Dahil for sure, pag ginamit ko yun dito, matatanggal tong mga to kasi steam siya eh. Meron palang ganun si Pars dati. Familiar siya. Sabi niya, meron ako noon last time. Meron ako noon dati nung meron pa siyang sariling bahay. Kaya lang nung umalis daw siya, nung umalis daw siya dun sa bahay na yun, naiwan. Kaya ayun, wala na. So maganda yun eh, kasi kahit saang sulok ng gilid-gilid ay tanggal talaga yung dumi. Chinek niya ni Pars. Hindi naman siya kamahala na
o maabot ng 1,000. Mga, merong tag 250. So, pag may extra ako, magtipon ako nun, tapos bibili ako. Natawa na talaga si Par sa akin. Sabi niya, anong nakain mo at nagligpit ka na naman, nagkuskus ka na naman dyan sa kusina. Sabi ko, wala lang, parang kanina sobrang kalat lang talaga tignan. Pagdating ko, ay nako, automatic. Si Maring Queenie, naglinis agad. Dito wala naman yung gilid-gilid. Doon lang talaga banda kung saan nagluluto ba, yung yellow-yellow. Ano yan siya, yung oil pag nagluto tayo. Mixo, soon you sleep na. No ka dyan. Kalat na naman yung storage room namin. Wala talaga yung araw na hindi makalat. Meron. Pag bagong linis, hindi yan siya makalat. At after mga 1 week, ay wala na. Pagka ano na naman yung mga gamit dyan. Nagpa-mix. Yan kasi yung nagmamadali ka, hindi mo na mailagay ng maayos. Kaya pag may kailangan, hindi na mahanap. At least, maliwalas na ulit yung kusina ko. Makakaligo na sa Maring Queenie. Diba? Baha sa work natin, nagkukod-kod, linis. Pagdating dito, linis pa din. Wala, ewan ko, parang minsan, hindi rin ako mapakali pag yung bahay ay madumi, makalat. Sino ang relate niyan? Lalo na yung paglilinis. Naano talaga ako sa paglilinis. Yung Mama Vanji ko, na-train talaga ako dun sa bahay niya. Na ano yung makalat, ano yung malinis. Kasi dun ako lumaki sa kanya. Siya nagturo sa akin maglinis. Siya ang nagpakilala sa akin ano yung madumi, ano yung linis, gano'n, di ba? Pag naglilinis tayo, basta kayo nalinis lang natin, okay na yun. Pero doon kasi sa bahay ni Mama Vanji, yung tinuluyan namin na malaki ba, doon, pag naglinis kami doon dati, chine-check niya talaga kung malinis na, baka kasi sa amin malinis na yun, pero sa kanya hindi pa yun malinis. Minsan ginaganyan niya pa yan, no, kung may alikabok pa. Kaya naano ako sa kanya na tawag niyan, na-train niya ako ba when it comes sa paglilinis, na ano yung linis na nakikita mo lang ang nililinisan, pero yung sa ilalim gaya niyan, hindi mo pala nalinisan, ang nilinisan mo lang yung dito, yung sa harap lang, pero pag alsa mo, madami pala. Ganyan. Yan yung laging kinukomplain ni Mama dati, na ang nililinisan nyo lang yung mga nakikita nyo, pero pag inalsan nyo yung mga gamit, andun yung dumi. Like, meron kaming microwave. Pag inalsa mo yung microwave, Diyos ko, yung mga ipis ng itlog na dun sa ilalim, Diyos ko. Pero, yun pa yung mga time na bata pa ako, mga 9 years old. Tinitrain na ako ni Mama Vanji maglinis. Grade 2 ako, pinapawalis na ako doon sa harap ng bahay kasi malawak pa naman yung bahay dati, meron pa kaming garden. So, every morning yan, alas 6, gumigising na ako para magwalis doon sa labas, magdilig ng halaman, punasan yung terrace namin, yung natabunan na siya ba, pero ngayon kasi mga building na dati, meron pang mga garden doon. Kaya, sanay ako sa kanya when it comes to linis talaga, na alam mo yung linis na linis ba, hindi yung nililinisan mo ay yung nakita mo. Si Pars minsan ganyan maglinis, kaya na ano siya na, naglinis na ako dyan, sabi ko, yung nakita mo lang ang nilinis mo, pero yung sa ilalim hindi pa malinis. Inaaway niya ako, minsan sabi niya, grabe ka naman talaga. Sabi ko, hindi yan grabe. Dahil maganda din naman yung kahit hindi nakikita ng tao palagi, at least malinis ba? Ganyan, no? Mabango yung bahay pag malinis. Ang ating mixo doon, tulog na kaya yun. Asan ba yung
takip nito. Ito oh, maganda siya. Mura lang yan. Saan ba tinapon mo? Takip niyan, tinapon ba yung takip? Nakita ko yung kanina eh. Baka nilagay ko dito sa basurahan. Wala man. Naginis din kasi ako ng basurahan. Ay, ito na. Natapon. Nilinis ko din dyan kanina eh. Hindi naman siya madumi, pero pinunasan ko lang. Sabi ni Pars, grabe ka na talaga, pati basurahan, pinupunasan mo na. Wala. Kasi maganda din naman ka, tignan na, kahit basurahan lang yan, linisan mo pa din. Uy, hindi yung basurahan na nga, ang gilid, Diyos ko, kalama-lama na, di ba? Hindi naman ako perfect na tao, pero maano lang talaga, magtiyaga lang sa paglilinis at after that, satisfied ka naman. Yung mga orchids ko dito dahil pinalitan namin ni Bienan ng bagong ano niya, ano ba tawag nito, yung kahoy-kahoy niya ba? May mga bagong tumubo na ugat itong tatlo. Meron, lalo na yun, may lumabas na ito. May palabas pa lang. Nice. At yung aking rubber plant. Look, the rubber plant. Yeah. When I cut the growing it. yeah, there is other. Yeah. What's that? Stem? Yeah. Is this a sanga? Sa Bisaya pa sanga. Ayan o, may another sanga siya. Wala na, nagsanga na talaga si Maring Queenie. Tapos dito. Also there, Yeah, also there. When you cut, they start making new ones. Yeah. Because they can't go out. Yeah. That's why. Yeah. Ganyan pala yan. O, ayan o. Ito malaki na. I thought Mixo is crying. No, it was from TV. TV pala. Diyos ko po na gulantang naman ako. I was like, Mixo is crying. No. Why, oh why? So, ayun, I'm ready to sleep. At iyan ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next film. Good night po sa inyong lahat.